Kamusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Rebel Ridge. Nagsimula ang istorya sa pagpapakita kay Terry Richmond, isang ex-marine, na makikitang nagbibisikleta sa daan habang nakikinig ng sounds. Maya-maya ay binangga siya ng isang sasakyan. Ito ay ang mga pulis na sina Officer Evan Marston, kasama ang kanyang partner na si Steve Lan, sakay ng kanilang patrol car. Agad nila itong ipinosas at ayon sa kanila, sinubukan nilang businahan siya upang pahintuin ngunit nagpatuloy lamang siya sa pagbabike. Sinabi naman ni Terry na hindi niya narinig ang busina nila na pop-up dole dahil sa kanyang suot na earphones, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga ito. Sinimulan siyang imbestigahan at tanungin ng mga personal na katanungan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Tinignan naman ni Officer Evan ang backpack ni Terry at nakakita ng isang package. Nagpaalam siya kay Terry upang buksan ito, ngunit tumanggi si Terry. Pinasok nila si Terry sa loob ng patrol car at nag-request ng K9 para i-check ang package. Sinabi ni Evan na aabutin sila ng 1 oras bago makarating ang backup unit, ngunit ng mga oras na yun ay nagmamadali si Terry. Kaya pinayagan na niya ang mga ito na halungkatin ang kanyang gamit. Nakita ng mga pulis ang maraming pera sa bag. Kaya pinaghinalaan nila na pera ito na galing sa ilegal na droga. Sinabi naman ni Terry na sariling pera niya yun, at gagamitin niya pang piyansa para sa kanyang pinsan na nasa courthouse. Sinabi ni Officer Steve na ang cash ay halos 30 grand at tinanong nito kung bakit nakakulong ang pinsan ni Terry. Sinabi ni Terry na ang kanyang pinsan na si Mike ay gumagamit ng marijuana, ngunit hindi niya ito ibinebenta. Dagdag pa niya na ang 10 grand sa pera ay para sa piyansa at ang natitira ay pambili niya ng isang truck at bangka. Nagpa siya ang mga opisyal na palayain siya, ngunit hindi nito binigay ang kanyang pera dahil pinaghihinalaan pa rin nila na pera ito ng droga. Iginiit ni Terry na sa kanya ang pera, sa katunayan ay binente niya ang kanyang sasakyan upang bumili ng stock sa isang restaurant na may pangalang Canlong Chinese. Sinabi ni Evan kay Terry na kukuhanin nila ang pera, at makukuha ito ni Terry pagkatapos ng 30 days kapag nakuha na niya ang mga papeles para dito, dahil kung hindi ay maaari siyang makulong para sa kasong money laundering. Dahil wala siyang magawa ay mabigat ang loob ni Terry na sundin ang sinasabi nila. Ilang sandali pa ay umalis na ang mga pulis, habang kinuha naman ni Terry ang kanyang bisikleta at nagmaneho papunta sa courthouse. Pagdating sa courthouse, nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Elliot, na isang clerk ng korte. Sinabi ni Terry dito na i-post muna ang piyansa ng kanyang pinsan, dahil kinuha ng mga pulis ang lahat ng kanyang pera. Tumanggi si Elliot at sinabing ni-renovate ang kulungan, kaya ililipat nila na ang lahat ng mga bilanggo sa ibang bilangguan. Pagkatapos ay nagpasya na si Elliot na umuwi dahil tapos na ang kanyang shift. Kaya galit na galit si Terry dahil may problema pa ang kanyang pinsan. Ipinakilala naman ni Elliot si Terry sa kanyang katrabaho na si Summer McBride, upang tulungan siya, isa din itong clerk ng korte at malapit ng maging abogado. Lumabas naman sila ni Summer upang makapag-usap ng maayos, at dito ibinunyag ni Summer na ang lokal na departamento ng pulisya ay gumagamit ng mga mapanlinlang na legal na paraan, upang kumpiskahin ang mga pera mula sa mga tao. Kapag hindi agad mapatunayan ng mga tao na kanila nga ang pera at sa legal na paraan ito nanggaling, ay itinatago ito ng mga pulis para sa kanilang sarili, na sinasabing ito ay mapupunta sa kanilang pondo. Kinuwento naman ni Terry ang dahilan kung bakit kailangan niyang piyansahan ang kanyang pinsan. Ayon dito, tumulong ito sa paghuli ng ilang mapanganib na mga kriminal sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon, at kung siya ay ililipat sa ibang bilangguan, maaari itong gantihan ng mga bilanggo doon. Sa araw ng Huwebes ililipat ang pinsan niyang si Mike, kaya sinabi ni Summer na kailangan makakuha siya ng pera ng mabilis para sa piyansa nito upang mailigtas nila si Mike. Pagkatapos mag-usap, naghiwalay na sila at pumunta sa kanilang mga lakad. Tinawagan naman ni Terry si Mr. Liu, ang may-ari ng Chinese restaurant, na kanyang partner. Humiram muna siya ng 10 grand dito at pumayag naman ito. Sa loob lamang ng ilang oras pinadala na nito ang pera. Nang gabing yun, hinanap ni Terry ang lugar ng police station na kumuha ng kanyang pera. At kinabukasan, pinuntahan niya ito at nag-report siya ng kasong pagnanakaw kay Officer Jessica Sims, at inilarawan niya ang mga magnanakaw na eksaktong katulad nina Officer Evan at Steve.
Bigla namang dumating si Officer Steve at ipinatigil ang report at sinabing si Terry ay nagsasabi ng isang maling krimen. Samantala, ang hepe ng police department, na si Chief Sandy Bernian Tervins ay lumabas at lumapit sa kanila. Dinipensahan nito ang kanyang mga tauhan at sinabihan si Terry na umalis. Inalok naman ni Terry na sa kanila na ang pera basta ibalik lamang ang perang pangpiyansa ng kanyang pinsan. Pumayag naman si Sandy na gahaman sa pera. Nais naman ni Terry na makita ang kanyang pinsan bago ang paglipat nito sa ibang presinto, kaya sinabihan siya ni Sandy na pumunta ng alas 9 ng umaga sa araw ng Huwebes. Pagsapit ng araw ng Huwebes, dumating si Terry sa headquarters, ngunit nakaalis na ang boss ng mga prisoner, dahil sinadya ni Sandy na madaliin ang kanilang gagawing pag-transfer ng mga bilanggo. Kaya hinabol ni Terry ang bus kung saan nakasakay ang kanyang pinsan gamit ang kanyang bike, sinabihan niya itong humingi ng proteksyon para sa kanyang seguridad sa sandaling makarating siya sa bilangguan. Kinabukasan, binisita ni Terry si Summer para humingi ng tulong, nagkita sila sa likod ng opisina at ipinaalam dito na may nakita itong iligal sa mga gawain ng mga pulis at maaari nilang tapusin na ang mga ito. Ibinunyag din ito na ang judge ng courthouse ay kasangkot din dito. Binanggit din ito ang tungkol sa pagpiyansa kay Mike, kailangang dalhin ni Terry ang pera sa desk ni Elliot sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, pumunta muli si Terry sa tanggapan ng pulisya at kinausap ang hepe. Nakiusap siya dito ngunit dumating si Officer Steve at nakialam sa kanilang pag-uusap. Ilang sandali lang, naging magulo na ang sitwasyon. Dinisarmahan ni Terry ang dalawang pulis at pinapasok sa loob ng istasyon. Tinali niya ang mga ito gamit ang handcuffs ni Officer Sims at dinala siya nito sa property room, kung saan nakita niya dito ang 12 dosenang baril at pera. Kinuha niya ang kanyang pera at kumuha lamang ng 10 brands, kung ano lamang ang kanilang napag-usapan at iniwan ang natitira para sa mga pulis na kamote. Kinuha niya ang baril ni Jessica at sinabihan nitong magkunwaring hawak siya nito upang makaalis ng maayos at hindi barilin ng mga tao sa labas. Kinuha niya ang kotse ni Steve, ibinaba naman siya ni Jessica sa isang ligtas na lokasyon, at naglabas ng alerto sa pulisya para kay Terry. Pagkatapos, nagmamadali si Terry na bumalik sa courthouse upang dalhin ang pera sa mesa ni Elliot. Agad namang pumunta si Summer para papirmahin ang judge para sa piyansa ni Mike, ngunit sa mga oras na yun, dumating ang mga pulis sa courthouse at inaresto si Terry. Dinala ng mga pulis si Terry sa underground ng courthouse para sa isang medikal na pagsusuri. Pagkatapos ay sinama naman siya ni Evan upang makipagkita kay Chief Sandy. Dinaanan nila ito sa isang lugar at sabay na umalis. Habang nagmamaneho, sinabi ni Sandy ang lahat kay Terry. Isa na rito ang kanyang pagkakamali na pakialaman ang buhay ni Terry, dahil alam na nila ang background nito. Huminto sila sa isang ospital kung saan ibinigay ni Sandy kay Terry ang kanyang natitirang pera, at sinabihan nitong manatiling tahimik at magpanggap na hindi nangyari ang lahat. Kung hindi, maaari siyang arestuhin ng mga ito at makulong sa loob ng 30 taon, dahil sa pag-atake niya sa mga ito. Sinabi din ni Sandy na inatake ng isa sa mga bilanggo ang kanyang pinsan at dinala ito sa mismong ospital kung saan sila naroroon. Galit at emosyonal si Terry nang marinig ang sinabi nito. Muli naman siyang binalaan ni Sandy na huwag nang bumalik sa bayang yun kung hindi ay papatayin siya ng mga ito. Pagkatapos, agad na pumasok si Terry sa silid ng ospital ni Mike, ngunit sa kasamaang palad, hindi na nakaligtas pa ang kanyang pinsan. Tinawagan niya si Summer upang humingi ng tulong at nagpahatid na rin sa kanyang bayan. Ilang sandali pa, nakita niyang may sumusunod na pulis sa kanilang sasakyan. Sinabi ni Summer na ito ang kaibigan at kontak niya sa mga pulis na binabantayan siya. Sinubukan ni Summer na ipaliwanag kay Terry na marami ng kaso na katulad ng kay Mike, kaya kailangang malantad na ang mga pulis sa kanilang krimen. Ngunit, sa mga oras na iyon ay nagdadalamhati si Terry kaya hindi nito pinansin ang mga sinabi ni Summer. Pagkatapos, ibinigay ni Terry kay Summer ang kanyang numero in case of emergency at nagpaalam na ito. Sa ibang eksena, umuwi si Summer at nagising sa kalagitnaan ng gabi. Nakita niyang may pumasok sa kanyang bahay at ininjeksyonan siya ng droga. Napagtanto niyang ang nasa likod nito ang mga pulis nang makita niya ang magnet ng kanilang sasakyan sa kanyang refrigerator. Tinawagan niya si Terry,
At mabilis na nagmaneho si Terry papunta sa kanyang bahay. Pumasok ito at nakita siyang nasa shower room at buhay pa. Sinabi ni Summer na ayos lang siya, dahil ang tinulok na gamot ng mga pulis sa kanya ay ang dati niyang ginagamit sa kanyang nakaraan. Kinuwento naman nito na nagkaroon siya ng isang anak na babae at nawala ang kanyang kustodiya dito dahil sa kanyang history sa droga. Nag-aalala siya na baka hindi na siya mabigyan ng pagkakataong makita ang kanyang anak. Ngunit kung magkakaroon siya ng medical check-up bukas, baka tuluyan na siyang mawala ng kustodiya sa anak dahil sa isinaksak na droga sa kanya. Ngunit sinabihan siya ni Terry na huwag mag-alala at imposibleng mangyari yun, at pagkatapos ay hinatid na si Summer sa kanyang trabaho. Nang araw na yon, sobrang nagulat si Summer nang malaman na gustong makipagkita ng judge sa kanya at gusto nitong ipa-drug test siya. Nagpapahiwatig ito na kasabwat ito ng mga pulis. Sa mga sandaling yun, nakaramdam siya ng matinding kaba at takot. Ibinigay niya ang kanyang sample na ihi at pagkatapos ay umiyak, dahil alam na niya ang magiging resulta nito. Samantala, nakasabay ni Terry si Officer Steve sa daan, sinabihan din ito ang ibang mga kasama na mag-checkpoint sa daan, nakikooperate naman si Terry sa mga ito at huminto. Lumapit naman si Steve sa kanya at agad na binaril si Terry, nasugatan ito ngunit muling lumaban. Inatake niya si Steve gamit ang kanyang baril at nagmaneho palayo sa bukid. Iniwan ni Terry ang kanyang truck sa ilalim ng tulay at pumunta sa Chinese hotel at tinawagan si Summer. Humingi ito sa kanya ng mga burner phone. Dumating si Summer sa restaurant, dala ang mga telepono at nakitang sugatan si Terry habang binibigyan ng first aid ni Mr. Liu. Plano ni na Terry at Summer na humanap ng ebidensya sa mga pulis para makasuhan ang mga ito. Kinabukasan, nag-disguise sila at pumasok sa bahay ng judge. Tinanong nila ito tungkol sa katiwalian ng mga pulis. Kaya ibinunyag nito na matagal na siyang nagtatrabaho kay Sandy, na wala ng pondo ang departamento ni Sandy, kaya nagdala siya ng sarili niyang pondo sa pamamagitan ng iligal na gawain at sa pamamagitan ng korte kung saan kailangang ipaglaban ng mga defendant ang kanilang pera. Ngunit sila ay matatalo lamang dahil kasabwat nila ang judge. Ginagawa niya ito dahil nakikinabang din siya sa perang nakukuha nila. Ginawa din itong legal ng estado dahil ang ilang bahagi ng pera ay mapupunta sa pagpopondo ng gobyerno. Isa pa sa gawain nila ay ang pagpapahinto ng mga pulis sa mga tao sa daan. Na tulad ng ginawa nila kay Terry, ang lahat ng ito ay naka-record sa mga dashcam ng sasakyan ng mga pulis, kung saan maaari nila itong maging malakas na ebidensya para ilantad ang kanilang mga katiwalian. Kaya't nagpasya sina Terry at Summer na nakawin ng mga footage na nasa underground ng courthouse. Samantala, pagpunta nila sa courthouse ay nakita nilang umaapoy na ang silid, ibig sabihin ay nauna na pala ang mga pulis na pasabugin ang evidence room. Ngunit, nagawa ni Summer na patayin ang apoy. Mabilis nilang ninakaw ang mga memory card at muling nagsindi ng apoy upang maiwasan ang pagdududa. Lumabas si Terry at hinintay si Summer sa loob ng sasakyan. Habang nasa loob, hinanap ni Summer ang sample ng kanyang ihi upang kuhanin din ito. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng mga opisyal. Samantala, walang kaalam-alam si Terry sa nangyayari kay Summer. Habang hinihintay niya ito sa labas, napansin niya ang pagkidnap dito ng mga pulis. Sinundan niya ang mga ito sa isang madilim na lugar kung saan sila naghiwalay at umalis. Nakita niya na may isang pulis ang naiwan. Walang sinayang na oras si Terry. Binilisan niya ang pagdadrive ng sasakyan at sinagasaan ang kotse ng pulis. Sinakal niya ito at pagkatapos ay iginapos para tanungin. Ginamit din ni Terry ang radyo ng pulis upang makipag-usap kay Sandy. Nakipag-trade ng deal naman si Sandy para ipagpalit si Summer sa mga memory card. Pumayag naman si Terry, kaya sinabihan siya ni Sandy na magkita sa Rebel Ridge pagsapit ng madaling araw. Naghintay ang mga tauhan ni Sandy sa Rebel Ridge hanggang umaga, ngunit hindi nagpakita si Terry. Samantala, si Sandy ay nakatanggap ng tawag mula kay Terry, habang ng mga sandaling iyon nakita naman ni Officer Evan ang sasakyan ni Terry na nakapark sa gitna ng daan. Inakala niya na si Terry ang sakay nito. Sinabi naman ni Terry kay Sandy na wala nang atrasan ang kanilang pagkikita. Sa kabilang banda, nalaman ni Officer Evan na wala si Terry sa kotse. Sa halip, ito pala ay si Officer McGill, na nakatape sa kotse ni Terry. Lumalabas na si Terry pala ay nasa police headquarters, kung saan sinira niya ang pader sa opisina ni Sandy. Agad namang inalerto ni Officer Jessica ang iba pang mga pulis sa lokasyon ni Terry, kaya bumalik sila agad. Balik sa istasyon, mabilis na hinanap ng tiwaling hepe ang pera.
Ngunit naabutan niya si Terry na nagkakarga ng bala ng mga armas mula sa armory, binaril niya si Sandy ng blank bullet sa halip na totoong mga bala. Nang mga oras na yon, dumating si Jessica, at nakipagtulungan kay Terry dahil si Jessica ang kaibigang tinutukoy ni Summer. Ipinagkatiwala ni Terry kay Jessica ang mga memory card at sinabihan niyang ilabas ang mga ito. Kinuha naman niya ang baril ni Sandy, ngunit biglang dumating sa labas ang mga tauhan ni Sandy. Iniabot ni Terry ang isang baril kay Jessica upang i-cover siya at inipon ang pera ni Sandy at binuhusan ng gasolina. Sinabi naman ni Jessica kay Terry na ayaw niya ng may maganap na barilan, kaya dinala siya nito sa labas. Hinarap ni Officer Steve si Terry at dinapakan ang mga memory card. Sinabi din ni Steve na binugbog niya si Summer upang walang maging saksi. Nakita naman ni Officer Evan ang mga maling ginagawa ng kanilang grupo kaya nagsalita ito upang protektahan si Terry. Biglang nagkatutukan silang lahat ng baril. Agad na binaril ni Sandy ang binti ni Evan at kinuha ang baril nito. Dahan-dahan namang tumingin si Terry kay Jessica. Pudyat na ibaba ang kanyang baril, kaya tumakbo si Terry kasama si Evan. Nagtago siya sa likod ng isang kotse kasama si Evan at binato naman sila ng mga smoke grenade. Inutusan siya ni Evan na i-on ang mga dashcam ng kotse, at pagkatapos ng 3 minuto, mate-telecast ang mga record sa online. Pinatumba naman ni Terry ang mga pulis isa-isa ngunit hindi niya naman ito pinapatay. Nakita niya si Steve at nagiganti sa pagbaril sa kanya. Pumasok siya sa kotse ni Steve kung saan nakahiga si Summer at in-on ang dashcams. Pinaandar niya ang sasakyan patungo kay Evan at iniligtas ito. Nang paalis na sila sa istasyon, ay nahawakan ni Steve ang kotse at kumapit habang umaandar ito. Sinubukan pa nitong pumasok sa likuran, ngunit tinulak siya ni Summer. Habang nasa daan, sinundan sila ni Sandy at ng kanyang mga tauhan kasama si Jessica, ngunit binangga ni Jessica ang kotse ni Sandy upang makatakas si Terry. Dumiretso naman si Terry sa ospital, kung saan isinugod nila si Summer at Evan sa emergency ward. Sa huli, kinuha ni Terry ang memory card mula sa kotse at itinago ito para maging ebidensya sa paglalantad sa mga katiwalian ni Sandy at ng kanyang mga kasamahan. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay paki-type naman sa comment section ang salitang, "Ang galing," at kung bago ka naman po sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.